Magandang umaga sa atin lahat. Ako si Elron Jan Amlambang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. Nakabatay po ito sa ginagawang video series ni Pastor Russell Ocampo na nangangalang 365 Daily Devotions. At ang paksa natin ngayon ay Remember God's Faithfulness. Ang scripture, Psalm chapter 77, verse 11 to 12. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. At simulan na natin yung mga teaching natin, no? So, ang una ay God sometimes seems distant. So, madalas talaga, may mga pagkakataon na yung nararamdaman natin ay parang wala sa katabi, hindi natin katabi yung Panginoon, no? Sa tuwing nahihirapan tayo, kasi yung topic nga natin is the unknown, no? How hard is the unknown? Hindi natin kasiguraduhan or di tayo sigurado sa ano mangyari bukas, ano yung mangyayari pagkatapos ng linggo na ito. Sa ganun, minsan, pag nahihirapan tayo at may nakakaranas tayo ng mga pagsubok, akala natin o nararamdaman natin na wala na sa atin yung Panginoon o minsan malayo siya sa atin, malayo yung presensya niya sa atin. At kailangan nating isipin na madalas bumabati lang talaga tayo sa nararamdaman natin. Bumabati lang talaga tayo sa damdamin natin. Feelings, but this is not truth. It's not reality. But, hindi talaga natin maiiba na yung katotohanan na that's how we feel. No? So, madalas we start to question na parang nasan ang Panginoon? Nasan na ang binibigay mong biyaya? Nasan ang ganito? Ba't parang wala kan dito? Ba't parang di mo ako tinulungan dito? Madami tayong hinihingi, madami tayong tinatanong, madami tayong parang naghahanap na lang tayo ng patunay kung totoo ba siya o nandun ba siya sa ating paligid o katabi ba natin sa paglakbay pa rin ba. At sa mga gantong sitwasyon na nahihirapan tayo na naniniwala na tayo na wala talaga sa yung presensya ng Panginoon sa atin o malayo sa atin, kailangan talaga natin lumingon pabalik o sa nakaraan, which is our second topic. Remembering the past helps secure the future. So, yung naintindihan ko naman kay Pastor Russell Ocampo, yung sarili ko talagang pagkaintindi dito na practical ay remembering the past helps secure the future sa paraan na pag naalala mo yung mga ginawa para sa iyo ng Panginoon noon. Ano ba ginawa siya? Siya ba yung nagbigay ng provision sa iyo? Siya ba yung nagbigay ng blessings sa iyo ng health? Siya ba yung nagbigay ng blessings sa iyo ng pera? Kailangan mo talaga i-look back yun. Kasi yun yung mga patunay na hindi siya lumayo sa iyo. Yun yung mga patunay na faithful siya sa iyo. No? God is faithful to us. No? Remembering the past just shows na meron talagang consistency. Meron talagang nangyayari, meron talagang pagbabago, meron talagang kabutihan na nangyayari sa buhay natin na dahil sa Panginoon. Hindi ito random na napangyayari, kundi ito yung mga biyaya na ipinagkaloob talaga sa atin na sadya. So, remembering the past helps secure the future. Para maalala natin, may consistency yung Panginoon sa blessing. May consistency sa buhay natin. Na lagi nandun siya. Na kahit sa mga pagkakataon na ibang mga sitwasyon na ganito yung nararamdaman natin na parang wala siya sa ating paligid o parang malayo siya sa atin, nararamdaman, ay hindi, na binibigyan pa rin niya tayo ng biyaya na kahit di natin nahalata. Nagkakaroon, parang binibless niya tayo kahit ganun yung pakiramdam natin. So, pakiramdam natin yun, pero hindi yun yung katotohanan, hindi yun yung nangyayari talaga. At ang next ay the Bible is God's record of faithfulness. So, kung meron siyang record of faithfulness na ginagawa sa atin, meron siyang history talaga na pagtulong sa atin na dun pa lang, meron na tayong patunay, parang pansarili, personal. Pero ang Biblia ay nagiging isang instrumento rin, no? Na nagpapatunay din o bilang ebidensya na ito ay record of faithfulness of God. This is the same God, no? The same God of Jacob, Abraham, lahat ng nauna sa atin. This is the same God. Then the same God who is faithful to those who serve Him, faithful to those who believe in Jesus Christ. This is the God who is faithful to His believers, to His servants. Hindi lang siya basta-basta, wala siyang record of inconsistency. It's always consistent, may nangyayaring blessing.
So, punta na tayo sa isa sa mga ating application na or God's presence is not about feelings. So, madalas talaga di talaga masasabi na di talaga tayo pwede bumatay sa ating naramdaman o damdamin sa tuwing ganun. Dahil sa tuwing na inaccept na natin si Jesus Christ bilang mga mga mananampalataya kay Hesukristo, at inaccept natin siya sa puso natin na bilang isang Savior, isang our Redeemer, at nananaig na rin yung Espiritu Santo sa buhay natin at nakakaranas rin tayo ng pagbabago, na dun pa lang talaga na hindi na mawawala yung presensya sa'yo ng Panginoon sa kahit ano man ang gagawin mo, dahil sa kahit ano man ang ginawa mo, mabuti man o masama, hindi talaga mabibigay sa iyo yung kaligtasan. Wala sa kapangyarihan talaga natin yan, binigay yan ng grasya. So kahit anumang mali ang ginawa mo, kahit anumang kasalanan gawin mo, nandun pa rin ang presensya ng Diyos sa iyo. No? Hindi yan mawawala. Dahil kahit di mo, it is not based on works, good or evil. Yun yung naiintindihan ko. So, if you cannot attain salvation through good, you cannot also lose salvation through bad. Parang ganun. It is forever within you, forever changing you. So, laging nandun yung Panginoon. Laging nandun ang Diyos sa iyong paligid. So, yun lamang. Salamat sa pakikinig and mabuhay.